1, 2, 3, go. Okay. So, since lecture na ito yung kakabsat, Hana Sermon, iso nga at define priority terms. So, number 1, wala tayong na set. Everybody say set. So, hindi yan mahirap i-kabesa, i-spelling. So, when we say set, una na, to decide, establish, or choose. So, kaya nakasawan, kasi kaya kuna na naka-decide ka. Naka-decide, sino din naka-decide iti course na alaan na po yung Dalian College. Nga doon naman iman. So, ibig sabihin, nung naka-decide ka, meaning, it is now clear sa utak mo. Everybody say clear. Clear. So, ibig sabihin, malinaw na. All set na nga. Kaya nagkaroon tayo ng term na set. So, next, when we say set, it means establish. Meaning, meron ka na binibuild. Diba? Mas nakunado ang tareka, ready, set, before Jai, go. Because, no ready, nakunado na Jai, at sagana ka. So, no set, meaning, ano yung i-build mo na Jai? You need to build the proper posture. Everybody say posture. Tatlo, before ka na agtaray, ma-assure mo nga, gusto na Jai, panagrungin nga agtaray. And, choose ko na. Everybody say choose. Piliin. So, ibig sabihin pala guys, kapag gagamitin natin yung word na set, ibig sabihin, clear na sa utak mo kung ano ang pipiliin mo. Diba nag-submit na parang model? Yung wala na, parang wala na sanang second choice. Sinet mo na. Hindi na malabo sa utak mo. Nagbagang na, iset ko nga isuna, itiaan mo, awanan iti second choice. Clear na sa utak mo. So that is our first word. Next, priority. Everybody say priority. Di priority kapagsan, sikat kada gito yung bundaw, right? Abay yan, kasi laging ginagamit yan sa mga hugod nights. So, at ito pinilit na talo nga a definition for the word priority. So, according kay Paring Oxford, pangalanan natin si Paring Oxford, sabi niya, the fact or condition of being regarded or treated as more important. Everybody say more important. Sana all, no? Tinuturing na more important. Okay. So, ngayon, kunwari, may 5 kang crush. Sa 5 mong crush, sino sa kanila ang pinaka na more ang most important? Okay. Next, according naman kay according naman kay Paring Cambridge, sabi niya, priority is something that is very important and must be dealt with before other things. Sa palimot dati pagpagana, meaning, mas binibigyan ka ng halaga. Kasi inuuna ka. Sana all, inuuna. So, you are being dealt. Kung priority ka, for example, inuuna ka before sa iba. Naranasan nyo na ba kayo yung unahin bago yung iba? Diba? Nandiyan kakabsat at isuiti may isang pag-aapalan, no, di manang mo mas pangarigat that inuna na may gatangan iti laptop. So, meaning nun, na-prioritize siya. Okay, and the last is from Maren Miriam. Priority daw, if there is something given or meriting attention before competing alternatives. So, kapag sinabi natin meriting attention, di ba no merit ka dagdag? Doon nada na, ikanyo di merit na dagdag points, for example. So, meriting attention, guys, ibig sabihin, binibigyan ng karagdagang halaga. Yung nagsangkin ka na din doon. So, mahalaga ka na sa kanya, pero binibigyan ka pa ng mas more na halaga. So, that is according kay Maren Miriam. So, therefore, simply, guys, kapag sinabi natin setting priorities,
No naawatan nyo dato yung definition na naawatan nyo ni si Google nga lecture. Basahan nyo man yung definition na in 1, 2, 3, go! Okay, so ibig sabihin most important. Ibig sabihin guys, hindi lang iisang importante yan. Maaari kang magkaroon ng, let's say, 5 important things sa buhay mo. Pero out of that 5, meron kang irarank na number 1. Ito yung pinaka-importante. Pangalawang pinaka-importante, third, fourth, and then fifth. But you need to decide. Kapag sinabi natin ulit na decide, it must be clear sa utak mo. Okay, so fact check. Ito yung isang problema natin mga young people. At kahit hindi young people, adults din sometimes. We have a lot of things that are considered important. Diba? At yung importante kanya kayo. Diba? Lukas na kuma, ag-travel ka. Aguri nga, nalipatak ni sapatos ko, nalipatak ni cellphone ko, nalipatak ni kastoy ko, nalipatak ni chat ni kastoy. So, napakaraming importante sa atin. Now, the question is, sa dami-dami ng importante sa atin, nahihirapan tayong pumili kung sino or ano yung irarank number 1 mo. Sino adungan may sa best friend na nito, ingado naman yung iba na. Yung may more than one na best friend. O diba? Yung best na nga, pero meron kang tatlong best friend. Pero, let's say, kakailanganin ka ng tatlong best friend mo na ito. Sa pagkakataong yun, sino yung uunahin mo sa kanilang tatlo? Diba? They are important to you because they are your best friends. Pero sa pagkakataong yun, kaya nakakailanganin ka, sino yung ipaprioritize mo sa kanila. So, hopefully, medyo makatulong tong lecture natin na ito. Ayan, a lot of things. So, that is the problem. So, the question, guys, is how to decide most important. So, paano natin pipiliin yung iraranking natin? Ano yung pipiliin natin to be ranked 1, 2, 3, 4, 5? So, I have some tips sa inyo. Pero, humugot muna tayo. So, gusto ko, basahin nyo siya, tungkugot natin ng sabay-sabay. And count, 1, 2, 3, basa. A. Everybody say listahan. Diba? So, our tip number 1 is make a checklist. Sino gumagawa dito ng checklist? Sa week na ito, nagiti-nagitong bracket. Sa araw na ito yung mga gagawin ko. Ako as a teacher, ginagawa ko to. Nag-checklist ako. What is the importance of having a checklist, guys? It will help you choose which tasks or goals should come before the rest. Kasi, nung insulat mo, saan na agad yung palunod mo, di makikita, mas na-analyze mo, mas na-i-study mo. Diba kanina, pinag-note ko kayo ng 5 importanteng bagay na gagawin ninyo sa week na ito, then pinarang ko sa inyo. Kasi kung hindi nyo siya ilista, mahihirapan kayo kung on the spot na iraranking nyo pa rin sila. So, number 1 tip is to make a checklist. Number 2, para mabilis tayo. Hugot muna tayo. Basa. 1, 2, 3, basa. O, diba? Naranasan nyo na bang masabihan na, alam mo, importante na sa akin. Pero, iba yung inuna. Anong kahulugan nun? You are important, pero sa time na yun, may mas importanteng iba kaysa sa'yo. Di ba? Naranasan nyo na ba yun, Russell? For the reacted dyan. Okay, so tip number 2, guys. Rank. Everybody say rank. So, nagawa nyo na ito kanina. So, after ninyong maglista ng mga importante or mga gagawin ninyo, irarank nyo siya. So, paano ninyo siya irarank, guys? You need to analyze. You need to study the tasks and rank them by their level of
kino-consider ninyo, ano yung inuuna niyong ginagawa? Yung mas malapit ang deadline? Or yung mas mahirap gawin? It depends, di ba? Kasi magkakaiba tayo ng situation. Meron yung iba, for example, bukas na kasi yung deadline, kaya yun yung uunahin niyang gagawin. Yun yung irarakwan niya. Meron naman yung iba na kahit next week pa yung deadline ng project na yan, but since mas mahirap siyang gawin, mas inuuna yung gagawin. Kasi nga, because of the hardship or yung level of effort na i-exert mo sa kanya. So parang peace of mind mo na rin, na kung uunahin mo to at matatapos ko, mas chill na lang akong gawin yung isa kong project kasi madali lang. Kahit mas early yung submission. So again, it depends upon your situation. So sino ang mag-a-analyze ng mga events or situation? Ikaw. So kasi ikaw ang nakakaalam sa sarili. So that is number 2. Number 3. Basa. 1, 2, 3, go! O, diba? Binibigyan ka niya ng oras. Yung tipong gabiyahe pa ng 5 hours. May ganun pa ba ngayon? Pero yung label niya is friends lang. Gabiyahe ng 5 hours. Pero, our key term for this one is oras. So, tip number 3, guys, is allocate time. Everybody say allocate time. Allocate. So, when you say allocate, you need to determine or paglaanan mo ng oras. Sometimes kasi, naglain tayo agilis na tuobraon. Amo nga na ito yung dapat nga i-prioritize mo. 1, 2, 3, 4, 5. Mo nagpatingga di dyan. Saan tayo nga ikan iti oras? So, ano yun? Sinabihan mo lang siya na importante na sa akin, pero hindi mo siya pinaglalaanan ng oras. So parang gano'n, ay, nakita ko yung reaction ni Harry. Gano'n. Paano nga yung ulit Harry? Gano'n. Diba? So, if sinabi mo na importante yung isang bagay sa'yo, ano gagawin mo? You need to allocate time. So reminder guys, we need to dedicate a time. So, importante yung 5, pero rinangkin mo siya. So, kailangan yung rank number 1 mo, mas paglaanan mo ng focus sa time na yun. Kasi nga, kinonsider mo na, yun dapat yung unahin mo tapusin. So, you need to allocate time. Ang kailangan patingga nga, importante silang lahat na 5. Pero, rank number 1, wala ka pa binibigay na oras sa kanya. Tendency niya, wala ka talaga matatapos. And, last tip, guys, number 4. Follow the schedule. So, stay on track by following the schedule. Sometimes, sinong naglilista na ganito? Okay, ang iingat na alas 8, 8 to 9, ang Sagada. 9 to 10, ang Labana. 10 to 1 o'clock, ang review na. But at the end of the day, because na-out-of-focus ka, nag-cellphone ka, nag-tiktok ka, silip lang naman, kasi si Jaya, nagkatawa ka Jaya. So, hindi mo na na-follow yung schedule. So, for us to stay on track, guys, kasi nga, priority mo na, binigyan mo na ng oras, binigyan mo na ng importansya. So, dapat yung focus mo at that time, in accordance to your schedule ay, ibigay mo na sa kanya or sa minista mo. So, that is tip number 4. So, pa-ending na tayo kasi short lang. So, pupunta tayo na may learning. Ako naman ang babasa because I would like also to hear. Choice mo naman talaga kung ano ang dapat unahin. Pero, mag-ingat ka, baka mali ang pinili mo i-prioritize. Parang prioritize mo siya, pinaglaanan mo ng oras, binigyan mo ng importansya, pero mali pala. Diba? So, doon pa lang guys, paano natin malalaman na mali? Because, ano ang kasunod na mangyayari kung prioritize mo yung mali? Failure. Hindi mag-work. Diba? Next. Mag-ingat ka, baka yung mga nilalagay mo sa priority list mo ang siyang maglalayo sa'yo sa kung ano talaga ang tunay na mahalaga. Tama? Sa dami-dami ng mga nasa priority list natin, tapos pumili ka, kahit
mula sa 10 importante sa'yo. Eh, what if mali yung top 3 mo? Eh, dapat pala yung tamang i-prioritize mo is yung number 4. Or wala pa sa top 10. What do you think will happen? Of course, you will miss the point. Mamimiss mo talaga na ito dapat yung prioritize mo. Ngunit, dahil nagkamali ka sa understanding, nagkamali ka sa pagpili na mali ang ginawa mong priority number 1. So next, ito. So spiritual revival begins when God becomes the priority. Everybody say, God becomes the priority. Go. Do you want revival to come? Yes or no? As I call the worship team, do you want revival to come? Mahina. Natatakot ba kayo sa revival? Natatakot kayo sa revival? Again, young people, do you want revival to come? Yes or no? Yes. So, if yes, ano yung mga dapat natin gawin? Number 1, your priorities reveal where your heart is. Matthew 6:21. So, kung pinipili mo i-prioritize yung mga makamundong bagay, magre-reflect yan sa priorities mo. I was so blessed sa mga sagot ng mga volunteers natin kanina. Because natumbok nila that as a Christian, ano dapat yung number 1 priority natin? Prayer, devotion. So it means to say na yung nasa puso nila at this point in time ay tama. That they are not prioritizing the world, but they are prioritizing what is eternal. Number 2, always choose God's will. Dito tayo nagkakarali, guys. Sa pagpili ng ipaprioritize natin, because hindi natin pinipili ang will ni Lord. Now the question is, how can we know that your heart and lean not on your own understanding? In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Let us read the last phrase, and He will make our paths straight. 1, 2, 3, go. Again, mahina. 1, 2, 3, go. So, paano magiging tama yung pipiliin natin, guys? We need to submit to Him. We need to lean on God. We should not trust our own understanding. So, kung ano yung pipiliin mong ipaprioritize na number 1, we need to ask the Lord. We need to ask the wisdom of the Lord. Next, allocate time for prayer, worship, and reading the Bible. Luke chapter 5 verse 16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Meron pa ba tayong quiet time with God? Meron pa ba tayong quiet time sa Panginoon? Ako, I am guilty dito. Kasi sa sobrang busy natin sometimes, we tend to neglect the quiet time, our quiet time with the Lord. At nagkakaroon lang tayo ng quiet time sa Panginoon if we are suffering. Ano ba ang makukuha natin if we will have that quiet time with the Lord? Healing will come. Comfort will come. Realizations will come. Reflections will come. And revival will come. Ang revival, guys, hindi lang siya nagaganap in a group. It will start within you. Sa quiet, alone time mo sa Panginoon, diyan magsisimula ang revival. And number 4, be vigilant, watch, and pray. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. If you are not vigilant, saan ka nasiglan, no saan ka managkararag na agtutubo,
anya iti mapasama. You will be the target of the enemy. Honestly speaking, even the strongest individual, even yung mga tao masasabi natin na may malalakas na faith, they are still a target of the enemy. So just imagine, yung ibang young people na let's say na mas mababa pa yung faith, yung service, yung devotion niya kay Lord, eh wala siyang prayer life. Hindi siya vigilant. So how much more yung impact ng atake na kaaway siya. So as we stand, young people, everybody stand. Our prayer focus for session number 1 is the revival of young people. Our target for today is to rebuke the attack of the enemy, to rebuke the plans of the enemy, nga alunod na ka, nga iyaw of focus na ka. Let us rebuke the attack of the enemy today, na maglablakod, iti pa nakariing, iti anutubo, the Assemblies of God, Central, Ilocos Sur section. As we sing the song, Come Holy Spirit,
kaya niyaman na akong kapilan kay plano di kapuso na maglakbad ka na gito'y natutubuhan. Hallelujah. Itinagan niyo po kay Jesus. We pray for revival, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya alam-alam naman na ito na tutubo. This section po, sections of love, Lord. Natungkad ibang na ito, na ito na ibang na ako, Diyos. Hindi pa iba tayo na ako, magpalikta na ako, Diyos. Hindi na iba ito mga kaya. Na iba ito mga power, hindi lang na nagpapoy ni Santo Espiritu, Panginoon. Babalaw ka na ito na iba ako, Diyos. Pangakasan na ako na ipagpatayo na iba na. May amoy ni comfort, Lord. With faith in Jesus, for we claim that revival is here na ito ay natutubo. Hallelujah, hallelujah. And after this great day, 2025, Lord, agawin na ito ay natutubo mga Diyos, na napapigsa, na-renew, na-revive na yung puso na ako. At agawin na iglesia na Lord God, at makita na ako ay itakal, na inalawin ang inunuyang na Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We pray for these young people, Lord God, na ang balita ako makinig, pigsa ako ni section team, na isuna ako ni sumasabi na active leaders, na isuna ako ni sumasabi na pastors, na isuna ako ni sumasabi na evangelists, na isuna ako ni sumasabi na teachers, Lord God. At alam ako ni isuna ako, Diyos, kaya ministry, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Na naging mabiyag, naging nakatutubo, Lord God, na in-line, na nag-commit, na i-prioritize na tayo na ito ay kabutawan. Bless their hearts, Lord. Bless all aspects of their life. At parang nakapako na si Kay Bilangkang na Diyos ay panagbiyak ka. At agbalin ako na testimonyo ako na ito ay iniwan ka. At every time, Lord God, na i-share na ito na testimony, everyone who hear the stories will be blessed, will be encouraged, will be revived. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. As we close this session, one, let your spirit be with us. Let your spirit